Hello mga kasalo, magbabaklas po kami ng engine. Simulan na po namin magbaklas. Ano Rizzo? Dismantling. Ito yung fuel injector ng 1,800 horsepower. Okay. So pagbabaklas dito, pwede kang mauna dito, pwede rin dito. So kahit saan pwede. So dito tayo magsisimula sa may bandang ilalim. Tutorial? Tutorial to. Okay. Tutorial. Dito sa pagbabaklas, babaklasin mo ay ang ating nozzle nut. Okay. Ito may kaunting technique yan. Pag nakaganito yung gato mo, ang gato mo nakapaganyan, ang palo mo hindi pwede dito. Bakit? Pag palo mo dito, itutumba na yung injector doon sa gilid. Dapat para diligas ka niya. Ang palo mo dito, bakit? Ang pwersa niya, Bangga. walang tumbak. Kasi tutukod siya eh. Palo mo dito. Hindi lang, hindi na tumbak. So dito, talagang matigas. Bakit? May mga carbon buildup. Ang pinaklas natin ay ang ating nozzle nut. Okay. Pagkabaklas ng nozzle nut, tatanggalin mo. Pag angat mo, babantayan mo, mahuhulog ito yung ating needle. At saka yung ating dowel pin. Pag angat mo, ayan, naiwan yung needle. At mayroon tayong dalawang dowel pin. Dowel pin ay ginagamit pang guide lang sa ating nozzle tip. Ito, dowel pin. So pagbabaklas ito, dahil matigas nga, ito may hiwalay itong nozzle tip saka yung ating nozzle nut. So dito, hindi pwedeng paluin yung ating nozzle tip. Bakit? Mamamatay yung kanyang butas. Mamamatay yung kanyang mata. So ang diskarte dito, mayroon kang technique. So dapat ang palo mo sa gilid ng ating nozzle tip. So ayan, sakit, para maprotektahan yung kanyang mata, pwede mong paluin sa gilid. Ayan. Pag kulang pa, patong mo. Pagkapatong mo, tayo palo ulit. Kulong na. Ito yung ating gasket. Minsan ginagamit copper gasket pag masira to. Ayan. Saka dito naman, ito yung ating mga carbon buildup. So yan yung papatigas sa kanya. Nozzle nut, saka yung ating nozzle. Nozzle tip, needle. Okay. Dito tayo sa ilalim. Maaari mo nang baklasin yung ating lock nut. Isang pitik lang. Malambot na yan. Bakit malambot lang? Kasi natanggal na yung pressure sa ilalim galing sa ating nozzle tip. Lock nut, tatanggalin mo. Lock nut. Saka pwede mo nang luwagan yung ating adjusting screw. Napakalambot lang kasi wala ng pressure. Okay. Adjusting screw. Saka ngayon hindi mo na kukunin yung ating o-ring. Sunod, ang laman nating injector body, pressure spring, saka spindle. So yun lang ang laman. So dito wala ka naman nakikita butas na yan. Okay. So maglinis, pwede mo sa ilog-log sa diesel. Ligasot. Aplikan. Ito videoan mo sa. Dito may 4 na butas. Ano nga? 4. Dalawang butas yan, bulag. Ibig sabihin, yan yung nalagay ng ating dowel pin. Guide. Okay. Dowel pin dalawa. Tapos, may dalawang butas dito. Ang butas ng gilid, yan yung butas ng supply. Pasok yan dito. So, bubuka natin yung supply. Kung lalabas dito yung kanyang laman. Supply. Sa kita naman, return. Return na. Ang tagos ng return, sa pinakagitna. Dito yan lalabas sa ating
labas niya. Kaya dito pre, malinis na. So ito yung luma. Ito naman yung bago. Okay. So ngayon magpapalit tayo ng bago. So pag bago, ma-identify mo may balot yan. Bakit? Kasi ang loob ng balot niyan, meron yung division. May langis yan. May langis para hindi siya kalawangin. Kasi kung walang langis, pabayaan mo ito matagal ano. Itong needle mo, makapit yan. Hindi mo na mabunod yan. Magbibuild yan ng kalawang sa ilalim. Okay. So dito, Kondong. listen. Sa pag-assemble, dito yung ating dowel pin. Saka ituturo ko na rin paano siya gumagana. So yan. Pag partner mong ganyan, tatama yung dalawang dowel pin dito, saka may butas dito dalawa. Dito papasok yung supply mo. Okay. Bakit naglalabas doon ng buga or atomized diesel? Dahil yan dito sa tulong ng ating pressure spring. Paano gumagana? Ang diesel mo normally pinapump yan ng fuel injection pump. So lahat ng diesel mo nakatuon na yan dito sa iyong injector. May pressure yan, may build up pressure na nakatutok na sa loob. Pag pump ng injection pump mo sa kanyang firing order, bibigay ng diesel yun. Bibigay siya ng force kung gaano karami yung require ng RPM niya. Pagbigay ng kanyang RPM, ito kasi siya, normal ito, ang itsura sila ito, nakaganyan yan. Nakaganyan, tapos may spring. Pag hinigpitan mo yung adjusting screw, ito tumutulak yan, gaano kaigpit yan. Ngayon, nakadiyan yan. Kumbaga, nakasara yung barbula mo dito kasi ang ano nito, needle yan sa mga butas dito. Lahat ng butas dito, nakasarado yan dito sa gilid. Okay, yan. Pag pump ng injection pump, bigay siya ng diesel dito, papasok dito sa linya, papunta sa injection, sa injector, sa supply, dito papasok sa butas na yan. Pag bigay ng pressure na yon, siyempre wala siyang ibang lalabasan, hindi naman siya pwedeng pabalik sa injection pump. Ito tulak ito. Pag tulak niya dito, nakaganyan ang itsura niya. Nakaganyan. So bakit naging atomize? Ang pagpasok ng diesel dito, ipipilit niya sarili ng diesel, ilalabas niya dito. So ito, gaganon niya ng konti. Milliseconds lang kung ano. Kaya pag lusot ng diesel dito, by force, maangat o konti. Lulusot yung diesel dito. Sa sobrang bilis at sa lakas ng pressure, konti lang yung bukas niya, ang labas dito, pitik. Ganyan yun. Pag sobrang higpit, yung ating adjusting screw. Kasi may delivery pressure yun eh. Saka volume, depende sa RPM mo. Pag bigay dito, ipipilit niya ilabas dito, kung gaano kasara dito, konting bukas niya, ang resulta dito, atomize. So bakit atomize? Require yung atomize. Kasi ang requirement sa fuel injector na ito, 330 kg per centimeter squared. Okay. So kapag ang diesel mo kulang sa kanyang pressure, or hindi siya atomized paglabas, ibig sabihin, magiging ano yan, ang resulta niyan, mag-overfeed yan. Pagdating sa combustion chamber, hindi masusunog lahat yun. Dahil nga, may mga tulo, lalo pag may carbon na dito, hindi na siya mag-atomize. Ang labas niya, tulo. So pag tulo niya, pag power, hindi lang masusunog yan. Ilalabas yan sa exhaust stroke, ang labas niya doon sa exhaust manifold. Masusunog sa init ng exhaust manifold yan, ang labas doon, black smoke. Dapat atomize, para pagbugay na doon, diretso sunog. Wala nang liquid na susunugin pa. Exhaust manifold. Pag init sa exhaust manifold, doon sa masusunog, ang labas niya black smoke. Yan yung trabaho ng fuel injector. So, isa to sa mga faktor bakit nagkakaroon ng black smoke. So, meron ding, pag hindi mo makuha dito, sakto yung calibration mo, sakto yung pressure, pero black smoke pa rin, maaaring tinamaan ang iyong injection pump. So, dito tayo muna sa pinaka-basic. Kasi ang injection pump, pag overhaul yan, buo yan, ilalabas yan buo. Ito ang pinakamadaling paraan. So makikita mo, brand new versus gamit. 2 years. Ito pa lang, ito yung mga tinatawag na carbon deposit. So dito may mga mata yan. So kapag may mga carbon deposit na, hindi na makapag-atomize yan. Ang labas niya, tulo. Pag nasunog, black smoke. So dapat atomize. Okay. Ang pag-assemble ng ating fuel injector is magsisimula tayo dito sa ating nozzle tip. So dapat ang upo niya ay napakalapat. Ganyan. Dito hindi ka pwedeng magkamali kasi bakit? May guide ka. Pasok mo. Dapat flat. Flat yung kanyang upo. Hindi pwedeng tagilid, hindi pwedeng nakaangat. Dapat flat. Kaya dapat ang pagbalik mo, dito ka magsisimula sa ilalim. Okay? So dito, kailangan mo ng linisan. So linisan to, dapat walang carbon deposit.
para ang balik mo, makakuha mo yung tamang torque or higpit niya. Kasi kung mayroon kang mga carbon deposit, maaaring tatabingi yan. Dapat malinis. Okay? So, linisan muna natin. Katso. Okay. Kaya simbol na. Sa pagka-assemble, una mong ilalagay dalawang double pin. Pero siyempre ito yung magbibigay sa'yo ng guide. Ito dapat itong mauna. Yan. Dapat malinis. Pag okay na, check mo yung bago na nozzle tip. Dapat mas smooth. Malambot yung galaw niya. Yan. Pag malambot na, hindi ka na magkamali. Dalawang guide. Paglagay mo, dapat. So para sure ka, pwede mong tingnan kung nakarapat talaga siya. Tapos sure mo na hindi siya okay? Pag okay na, babalik mo na ngayon yung ating nozzle nut. Okay? Ang purpose ng nozzle nut ay mag-hold ng ating nozzle tip. So basic lang. Papasok mo lang yan. Siya yung bibigay ng kapit sa ating nozzle tip. Okay. Dahil naipit na, kaya na sinabi ko pinapalo mo, hindi dapat ano yung sabi? Okay. Ang palo mo, hindi dapat naka-ibang niya sa ating gato. Dapat naka-parallel ka sa gato. Ayan, para hindi matumba yung dito mo. Okay. Ibig sabihin, okay na yung panilalit. Ngayon, dito ko na naman sa itaas. So, sa itaas, patong mo lang na hindi masira yung ating nozzle tip. Tapos, papalik mo na yung ating spindle. Dapat nilinisan din para malinis yung ating gawa. So, ganyan, tulog mo lang. Tapos, pressure spring, tulog mo lang din. Tapos, yung ating adjusting screw. Ayan. Dito, mapapansin nyo may butas. Ito yung butas ng return. Dito, mayroong supply. Ang supply papasok dito sa gilid. Lalabas sa dulo ng ating nozzle tip. Pag sobrang taas yung RPM tapos biglang nag-downshift yung ating RPM, siyempre mataas pa yung bigay ng ating injection pump. Ang sobra na diesel na yan, hindi naman pwedeng masobra dito pag tama yung calibration. Ang sobrang diesel, ilalabas niya ulit dito papunta sa return line. So ito ang purpose ng return. Ngayon ay kakalibrate na natin. Mag-plus. Okay, so ito na yung ating fuel injector. So ito naman yung ating tagahawak ng ating injector. Gawa nga nang magkakalibrate lang tayo. So ito naman, meron ng lagayan. So, papasok mo lang yung ating fittings. Okay. So dito sa fittings, hindi pwedeng maluwag. Kasi kung maluwag yan, hindi ka kakareading na tamang pressure. Okay. So dito tayo sa ating calibration. So dito, dito mapapansin mo, dito. Napakaluwag ng ating adjusting screw. So makikita mo, halos walang reading, 0. Tapos yung bugan na dito, tulo lang. Oh, tulo lang, di ba? So para makakuha ka ng 330 kg per centimeter squared na pressure ng ating main engine, so dapat hihipitan mo na yung ating adjusting screw. So once na may higpit ka ng pahigpit dito, tataas din yung ating pressure. Ayan. Kung higpit mo dito, higpit. Ayan. May konting higpit na, may konting pressure na rin dito. Okay. So ang kailangan natin makuha is yung 330 kg per centimeter squared. So yung reading ngayon, nasa 100 pa lang. Ibig sabihin, kulang pa yan. So para makuha mo yung 330, hihigpitan mo yung adjusting screw. So, ayan. Higpit ka, tapos bomba. Higpit bomba, tapos tingin dito sa ating pressure gauge. So ngayon, ang reading niya ay nasa 240 pa lang. So kulang pa. So dito, titingnan mo yung unang pitik ng ating gauge. So ayan. 320, kulang pa rin. Higpit pa konti. Kulang pa. Ayan. So dapat dito, nakuha mo yung unang pitik niya na 330 kg. Okay. So
once nakuha mo na yung ating 330 kilograms, ibig sabihin fix na to. Ito na yung kanyang adjustment ng ating adjusting screw para sa 330. So once okay na, hindi mo na kayo ibalin yung ating lock nut. So ang purpose ng lock nut, para hindi na magalaw yung ating adjusting screw. Okay. Dito. Masuk. Oke. Besok. Once na ikabit mo na yung ating lock nut sa ating adjusting screw, pwede mo i-test fit. Kung di ba nagalaw, so dapat 330 kilograms pa rin siya. Yan. Papansin mo kung unang pitik, 330 kilograms. So ito naman yung kanyang pressure. Tumbay. Ano ba ba? Ipa yan eh. Ano ka ba? Sa ipa yan. So dahil okay na, kanya nang baklasin at ikabit sa ating mini. Cut. Yan. Dito hindi pwedeng baliktad. Dapat yung plain, yung nakalitaw. Pasok. So, dito, balik mo yung o-ring. Okay na. Fuel injector ay pwede nang ibalik sa service.